Welcome sa ating pinakabagong pagsusuri. Ako ang inyong gabay at grabe, mayroon tayong isang napakagandang kwentong hihimayin ngayon. Pag-uusapan natin ang isang nakakabigahing misteryo ng kalikasan na matatagpuan mismo sa bayan ng Bolinao. Alam nyo, hindi lang ito tungkol sa mga magagandang tanawin na pang-post online Tungkol ito sa mga lihim na nakatago sa ilalim ng mga bato at agos ng tubig. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Bago tayo lumalim, gusto kong isipin nyo tong nakakapagtakang senaryo. Paano nangyaring sa mismong gitna ng maalat at malawak na dagat, may mga bukal ng tubig, tabang na sumisibol at nananatiling napakalamig? Physically speaking, parang sumasalungat yan sa natural na lohika, di ba? Paanong hindi nahahalong alat ang tubig na to? Yan mismo ang malaking palay-isip na magtutulak sa atin para suriin ang kwentong ito. Unang bahagi, ang misteryo sa Bolinao. Dito natin ilalatag ang entablado ng ating kwento. Kung pupunta kayo sa sikat na rock garden sa Bolinao, makikita nyo na ang pinakakamanghamanghang katangian doon ay hindi lang yung mga higanteng bato na nakaharap sa dagat. Ang tunay na bida rito ay yung mga misteryosang underwater springs o mga bukal sa ilalim mismo ng tubig. Kahit hampasin pa sila ng malalakas na alon mula sa karagatan, patuloy lang silang bumubulwak. Parang may sariling buhay. Ikalawang bahagi, tabang laban sa alat. Tingnan natin kung paano nagbabangga ang mga pisikal na elementong ito. Ito yung talagang nakakabaliw paghambayin. Isipin nyo, tuwing high tide, yung mga bukal na ito ay binubuhusan at tinatakpan ng maalat na tubig dagat. Pero sa sandaling mag-low tide at humupa ang dagat, yung tubig na patuloy na lumalabas mula sa ilalim ay nananatiling dalisay, malinis at sobrang lamig. Tila ba may invisible na harang na pumipigil sa alat para humalo sa tabang? Magic? Hindi. Kalikasan. At dahil sa hindi maipaliwanag na fenomenong ito, may umusbong na napakagandang paliwanag mula sa mga lokal. Tinatawag ng mga matatanda ang mga bukal na ito na luha ng kalikasan. Ang ganda pakinggan, di ba? Dito na nagsisimulang mag-shift ang ating pagsusuri mula sa purong siyensya papunta sa napakamakulay na mundo ng kwentong bayan. Ayon sa mga nakatatanda, itong mga luha na ito ay may natatanging layunin. Hindi lang daw ito basta malamig na paliguan para sa mga turista, sinasabing ang mga bukal na to sa dalampasigan ng Bolinao ay nagsisilbing inumin para sa mga pagala-galang espiritu. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang respeto ng mga lokal sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Ikatlong bahagi, ang apo ng bukal. Kung saan may misteryo, asahan mong may nakabantay. Ipakilala natin ang pangunahing tauhan ng alamat natin, ang apo ng bukal. Ayon sa kwento, siya raw ay isang higanting gawa sa bato na mahimbing na natutulog sa mismong ilalim ng rock garden. Isipin niyo yon, sa bawat pagtapak ninyo sa mga bato doon, literal na nakatuntong kayo sa ibabaw ng isang sinaunang tagapangalaga. So paano to gumagana ayon sa alamat? Ganito yan. Una, habang natutulog ang apo ng bukal, syempre, humihinga siya. Pangalawa, yung bawat mabigat na paghinga ng higanteng ito, yun ang pisikal na nagtutulak sa tubig tabang paitaas mula sa kailaliman ng lupa. At pangatlo, ang malakas na puwersa ng paghingang ito ang pumipigil sa dagat na lamunin ng bukal. Ibig sabihin, yung pagbulwak ng tubig, paghinga yon ng higante. Pero eto yung nakakapanindig balahihim. Para sa mga lokal na mangingisda, ginagamit nila ang kwentong ito bilang isang totoong senyales. Kapag yung tubig sa bukal ay biglang naging sobrang lamig as in yung tago sa buto na lamig, babalayan. Senyales daw ito na nagising ang apo mula sa pagkakatulog niya para magbantay laban sa anumang masamang balak sa teritoryo niya. Ikaapat na bahagi, mga sagradong bato. Ang pag-unawa natin sa lugar na ito ay hindi pwedeng magtapos sa tubig lang. Kasi bukod sa bukal, yung mga bato mismo may kakaiba Mapapansin nyo na ang mga anyong bato rito ay tila hindi lang hinugis ng natural na pag-alon ng dagat. Para bang sadyang inayos at pilano ng mga sinaunang kamay. Ibig sabihin, noon pa man, ang lugar na to ay pinaglaanan ng matinding oras at paggalang. Bago pa naging sikat na pasyalan ang rock garden, isa itong sagradong espasyo. Dito nag-aalay ang ating mga ninuno ng mga ritual para humingi ng masaganang huli mula sa dagat. Ang malalamig na bukal na yan, sila ang mga tahimik na saksi sa mga sinaunang seremonyang ito, na ang tanging layunin ay panatilihin ang balanse sa pagitan ng lupa at karagatan.
Ngayon, paano natin ia-apply yung mga sinaunang patakaran na ito? Well, pwede ka namang maligo. Nagbibigay pa nga raw yan ng bagong lakas at sigla sa katawan eh. Pero may isang napakahalaga at golden rule. Kailangan mong magpasintabi. Ang pagpapasintabi ay yung paghingi ng permiso sa mga hindi natin nakikita. Isang simpleng tanda ng matinding paggalang. Ikalimang bahagi, aral mula sa kalikasan. Ano ba ang pinakamahalagang mensahe ng alamat na ito para sa atin ngayon? Pakinggan niyo tong mabuti. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagprotekta sa kanyang sarili. Boom! Yun na yun eh. Ang paghinga ng apo ng bukal, ang biglaang paglamig ng tubig, ito ay mga metapora na sumisigaw na ang kalikasan ay hindi walang laban. May sarili itong depensa. Sa madaling salita, ang mga alamat na tulad ng apo ng bukal ay hindi lang mga kwentong pampatulog. Sila ay mga paalala na sa bawat bato na ating tinatapakan at sa bawat agos ng tubig na ating nilalanguyan, may mga kwentong nakatago. Tungkulin natin bilang mga bisita sa mundong ito, hindi ang angkinin sila, kundi igalang ang kanilang mga misteryo. Bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto kong iwan sa inyo ang tanong na ito. Naka-experience na ba kayo ng biglaan at misteryosong paglamig ng tubig noong nandun kayo sa Bulinaw? At kung oo, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa connection natin sa mga sinaunang tagapangalagang ito? Sana sa susunod na mamasyal kayo, mas maramdaman nyo ang kwento sa likod ng kalikasan. Ipagpatuloy natin ang paggalang sa mga hindi nakikita, hanggang sa muli nating paghimay ng mga kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.